Naisip mo din ba na paano kung di na ako gagaling? Kasama po ba sa sintomas ng anxiety disorder yung mga sakit likod, dibdib, balikat at naninigas yung mga kalamnan? Madalas ka rin ba dati dumighay boss? Parang ang daming hangin sa katawan at ulo. Kuya James, lagi po bang parang mamanhid yung ulo nyo? Malang ba laging mabigat yung gitnang dibdib? Mawala pa kaya to Kuya James? Welcome po muli sa aking YouTube channel. Yung channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervyos at panic attack. Dito po, sasagot po tayo ng mga tanong. Unang-una po yung kay Christian Dinanlampos. Kuya James, kasama ba sa sintomas ng anxiety yung feeling na laging binabantayan yung paghinga at feeling laging hindi makahinga? Salamat po at sana mapansin. Opo, bali ganito po talaga. Pag may anxiety ka kasi alam mo naman kung ano mga maaring mangyayari sa iyo. Unang-una, yun nga, tanong mo, binabantay mo yung paghinga. Kasi nga po, wala ka namang ibang pinag-alala kundi doon ka na lang mag-focus sa mga kagaya niyan, yung sintomas, nahirapan ka huminga. Anuhin nyo po yan. Talagang iisipin mo yan lagi. Yung babantayan mo kasi pag ikaw nga ba naman, hirap ka pa sa paghinga. Diba? Iisipin mo na pag parang may bumabara lang sa paghinga mo or di ka paghinga mo ng malalim, sumasakit yung dibdib mo or sa likod mo, talagang babantayan mo yun. Kaya yung isip mo, nag-focus ka lang doon lagi kasi nga sa sintomas na ganun, doon ka na lang talaga magdidepende. Doon ka na lang nakapokus kasi nga yan ang sign na parang nahihirapan ka. Opo, kasama po yun talaga. Tapos at feeling lagi hindi makahinga. Opo, normal po yun. Kasi pag kinakabahan ka na, doon napapasok yung parang hindi ka makahinga. Mawawala ka na sa focus ng iyong paghinga. Pero madali lang po ang gamot dyan. Unang-una po na gawin nyo, deep breathing exercise lang po ang gagawin. Wala pong iba. I-relax ang sarili, i-relax yung isip mo. Tapos deep breathing exercise. 5 times, pwede na po yun. Tapos ulitin mo sa loob ng isang araw. Umaga gawin mo, tanghali at saka hapon. Or di kaya pag sinusumpong ka na nahirapan ka huminga, yun po, mag-deep breathing ka kaagad. Isa po nakakaano yun, isa po nakakagaling, nakakawala po ng hirap sa paghinga. Gusto mo mag-basketball ka? Wala naman yan, walang mangyayari sa iyo, totoo. Kuya James, salamat po sa mga videos mo. Kuya James, may tatanong lang po ako. Nagkaroon po ako ng takot sa pagkain. Pero ngayon po, nakakain ko na ang mga iniiwasan ko noon. Pero di naman po sobra kinakain ko. May agam-agam pa rin sa isip ko. Pero di na po pinapansin basta kakain lang po ako. Nilagay ko po sa isip ko na pag patuloy akong matatakot, lalo akong matatakutin. Sir James, ang tanong ko po, itutuloy ko na po ba ito? Kahit na ang pakiramdam ko po ay parang lutang pa rin. Salamat po sa sagot, sir. Dito po kasi sa mga tinatanong mo, kung nakakaranas ka pa rin ng, di ba, nagagawa mo naman ang gusto mo. Kung sa pagkain, medyo nalilimitahan mo na, pero nagagawa mo, nakakain mo na yung iba na kinakatakutan mo dati. Normal po yun. Sa ngayon kasi, hindi ka pa totally gumaling na 100%, mayroon pa rin pangangamba sa isip mo. Mayroon pa rin pag-aalala na baka mamaya, pag kinain ko, kasi maraming mga pagkain na nakapagbigay ng alalahanin sa atin, kagaya ng mga matataba, mamantika, maalat, di ba? Ganun po yun. Normal po yun na medyo may may pangamba. So, tama naman po itong ginagawa mo. Yung natatakot ka pero tinatanggal mo sa isip mo. Mas maganda po ito yung mga ginawa mo. Tama po yun. Kasi kung sa mga idea na nakikita mo sa iba, na nakikita mo sa akin, mga tinuturo ko, siguro na ano mo sa sarili mo, na na-apply mo sa sarili mo, very good yan, sir. Kasi isa lang yan sa patunay na gagaling ka na rin talaga. Konting test na lang po. Nanginig po ang katawan ko minsan. Sa acid din po yan, sir, or anxiety. Marami pong dahilan yan. Ako kasi nung dati, nung kasagsagan ko, pag nanginginig po yung katawan ko, ibig sabihin gutom na ako. Kasi wala akong gana sa pagkain. Unang-una puyat, tapos sa sobrang pag-iisip, sobrang takot, kaya nanginginig ako. Marami pong dahilan yun. Ibig sabihin nito, dala po yan ng anxiety mo. Kasi sa sobrang stress na nararamdaman, kaya ayun, nanginginig yung katawan mo. Isa rin po yung gutom, yung sinabi ko kanina, nabanggit ko na rin po yun. Kasama po yun sa anxiety talaga. Ganon din po ako dati, kahit saan ako mapunta, parang
Parang nanginginig ako kasi parang tatakot ako mga ganun. Good day po sir. Sir, ask ko lang po. Kasama po ba sa sintomas ng anxiety disorder yung mga sakit likod, dibdib, balikat at naninigas yung mga kalamnan? Salamat po. God bless. Opo, kasama po ito. Nabanggit ko rin po ito sa mga past videos ko na mga mas nauna. Nabanggit ko po itong mga ano na to, mga sintomas na sinasabi nyo po, yung mga tinatanong no. Pwede nyo pong ano yan sir, review ulit. Panoorin nyo po yung mga nauna kong video. Kasi marami rin pong nagtatanong ng mga ganito. Kuya James, normal lang ba sa may anxiety yung masakit ang ulo? Yung parang masusuka? Sana mapansin, salamat po. Opo, kasama talaga to dati. Dati ganon din po ako, masakit yung ulo ko lagi. Lalo na pag na-stress ako, marami akong isipin, may takot ako. So masakit ang ulo ko. Yung feeling ko rin naman talaga masusuka ako. Naranasan ko rin po ito. Siguro nga, kasama rin talaga sa anxiety mo yan. Kasi tayo, hindi po naman parehas ng mga sintomas. Kaya hindi ko masasabi sa iyo na ganun ang sintomas ko at ganun din yung sa iyo. Pero para sa akin, kasama yan. Kasi nararamdaman ko dati yan. Nawala lang din naman. Ano po ba pinapaligo mo? Yung may mainit na tubig o wala? Ay, ito po, sa pagpaligo kasi dati natatakot ako. Mainit or malamig, natatakot ako kasi pag pumasok pala ako sa CR, para na akong sinasakal, para ako magkukulaps, kaya natatakot ako nung na kung baka may mangyari sa akin sa loob ng CR. Pero hindi po ako namimili ng pinapaligo kung mainit o malamig. Pero para sa akin, depende po sa panahon. Pag taglamig, mga December, talagang masarap na medyo maligam-gam, medyo mainit. Yun po yun. Pero sa akin dati, hindi ko naman po talaga pinipili yung malamig or mainit. Wala po, basta ako makaligo na. Tanong lang po sir, symptoms din po ba ng GERD ang pananakit ng upper back tsaka yung joint na buto ng buto? Upper back. Depende po ito Kasi sa akin likod Likod talaga, hindi yung mga buto-buto. Hindi ko to masyadong nararamdaman sir. Kung panghihina, pwede pa. Pero kung pananakit ng mga buto-buto, ay hindi po ito Parang hindi pa nata kasama to. Normal lang yun, parang pangihina, nanlalambot, mga ganun. Sample. Pero ito parang hindi. Normal lang ba ang sumasakit likod? Opo, normal talaga yun. Sumasakit ang likod. Ako, nakailang x-ray ako. Kasi nga, sumasakit ang likod ko. Kala ko, may na ako sa baga. May tama na ako sa baga. Nakailang x-ray ako. Sobrang sakit talaga. Sobrang sakit. Pinapahilot ko nga lang kay misis yan dati. Tapos pinahaplasan ko ng mga Epicacin, mga ganun. Moringa. Ganun po ang ginagawa ko dati. Kasama po ito. Kasama. Okay po sa inyo ang Betahistine? Opo, kasi sa akin yan Niresita po sa akin ng doktor yan kasi dahil lang po sa hilo ko. Pero, uminom pa ako niya ng 1 week. No effect po sa akin yung Betahistine. Hindi rin po natanggal yung hilo ko. Kahit uminom ako, wala. May hilo pa rin ako, sobra. Ganun po yun. Pero kung ang Betahistine kung may vertigo ka, talagang mababawasan niya. Pero kung ang hilo mo dala ng anxiety, hindi po yun. Hindi niya talaga matanggal. 100% po yun. Sir, takot daw po ba kayo gumalaw-galaw noon? Takot din po ba kayo gumalaw-galaw noon? Ano po overthink noon, sir? Ang ino-overthink ko noon, kasi kasagsagan ng COVID yun. Yun talaga. Ang takot, maanuhan ako ng COVID, madapuan ako ng COVID, kasi nga nakakatakot, makakamatay daw yun. Pero nagka-COVID ako. Nagka-COVID talaga ako. Pero wala naman nangyari sa akin. Yun lang, lang ako nag-quarantine lang. Home quarantine. Yun ang nagpapa-overthink po sa akin. Kuya, yung madalas na hilo, lalo sa hapon, part din po ba ng anxiety? Yes po. Sa akin dati tuwing hapon din. Tuwing hapon din yung sumusumpong. Ang hilo ko, grabe. Kahit gabi, sumusumpong. Part po ng anxiety. Kuya Jim, sana mapansin mo message ko. Lagi akong nahilo tapos masakit ulo. Sobra. Araw-araw ako. Ano kaya to, Kuya James? Ang hilo talaga, yan talaga yung nauna rin sa akin na sintomas. At saka, yan din ang huling nawala sa akin yung hilo. Kasi nga po, doon nag-umpisa yung anxiety ko. Nahilo lang muna ako. Tapos, yun, sunod-sunod na. May mga masakit na ulo. So, sobrang stress na. May yung hilo na yung parang nasusubsub ka, yung parang magkukulaps ka. Ganun po na hilo ang nararamdaman ko dati. Opo, kasama po ito. Alam mo pag ganun po, pag hindi talaga yan matanggal na, mas maigi na magpakonsulta kayo sa psychiatrist para maresetahan po kayo ng gamot niyan. Alam ko may gamot talaga sila sa hilo yung mga psychiatrist. Kuya James, normal po ba yung makakalimutin, tas makalimutan mo saan mo nalagay, tas ano gagawin mo? Opo, ganito po kasi yan.
Yung mga gagawin mo, minsan nga sasabihin mo na lang nakakalimutan mo pa eh. Kasi nga po, yung focus mo, yung focus ng isip mo, nandoon sa imagination mo, sa doon sa nararamdaman mo na mga sintomas ng anxiety. Kaya ganun, minsan nakakalimutan mo yun. Kaya sa akin, sasabihin ko na, babanggit na, nasa dila ko, hindi ko na mabanggit kasi parang nakalimutan ko na. Ganon ako nung dati kasi ang iniisip ko, yung nararamdaman ko, mayroon parang matutumba. Sabi ko, ano naman to? Iniisip ko, iniinda ng isip ko yun. Kaya laging nasa focus ang isip ko yung mga sintomas, yung mga naramdaman ko. Kaya ganun po yun. Kaya nakakalimutan mo yung yung mga gagawin mo or sasabihin mo, ganun po. Kuya, naisip mo din ba na paano kung di na ako gagaling? Opo. Dati kasi, alam mo, parang nawawalan na rin talaga ako ng pag-asa na gumaling. Parang hindi ko na inaasahan na babalik ako sa dati. Babalik ako sa normal na dating ako. Hindi ko iniisip yun kasi sobrang malala. Amakin mo sa tagal ba naman magdadalawang taon, isang taon mahigit, di ba? Sino ba naman na akala ko nga mambuhay na sa akin yan hanggang sa pagtanda ko na. Sabi ko ay hindi nga pala kasi wala pa akong idea no. Ganun po yun. Normal po na mag-isip ng ganun. Ang ganda ng tanong mo kaya okay po yun. Ako palagi galit at mabilis may stress. Related po ba? Pakiramdam ko mawala ako sa katinuan. Ay, siyempre naman po. Siyempre, pag ikaw, marami kang nararamdaman. Kaya, naiirita ka. Laging mainit ang ulo. Kaya, pakiramdam mo, parang mawala ka talaga sa katinuan. Kaya, ganun po yan. Kaya, kailangan, ang sabi ko nga po sa inyo, pag may nararamdaman kayo na ganun, i-relax ang sarili, i-relax mo yung isip mo, maging kampante, gagaling ka. Kasi, pag ganun ang nangyayari, tapos lalo mong yung sarili mo, idiin mo na mas lalo ka magagalit, mas lalo indahin mo yung mga nararamdaman na lalo kang mahihirapan. Ganun po yun. Normal po ba yung palaging nag-iisip ng malulubang sakit? Opo. Kasi hindi mo pa nga naiisip yung pag may anxiety ka, hindi mo pa naiisip, nararamdaman mo na may malubak ang sakit. Kaya ang solution po dyan, magpa-check up, sundin ang sabi ang request ng doktor na magpa-laboratory, or di kaya kung ano sinasabi ng doktor, sundin mo para hindi ka mag-isip na may malubak ang sakit. Tingnan mo sa akin, akala ko nga meron akong cancer, meron akong tumor, kasi masakit yung tiyan ko lagi nun dito sa lagi masakit yung tiyan ko. Akala ko may sakit ako sa lampay, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa baga, ganun, mga malulubang sakit. Akala ko may pulmonya ako, may mga ganun na sakit. Kasi, ikaw ba naman maranasan mo, nag-iisip ka na parang mamatay ka? Siyempre, malubang sakit po yun. Diba? Yun, normal po talaga yun. Kuya Jim, sana po mapansin mo ako. Normal lang ba laging mabigat yung gitnang dibdib? Mawala pa kaya ito, Kuya Jim? Normal po yun. Dati, akala ko lagi ako may pilay. Dito pa, lipat-lipat dito, masakit. Dito sa ilalim, masakit. Lahat to. Pati itong gitna. Kaya nga, akala ko yun, yung sinasabi nilang sakit sa dibdib, yung basta may sinasabi dyan si Doc Willie. Kalimutan ko lang, sorry. Normal po yun. Ganun po ako dati. Sobrang sakit ng dibdib ko. Opo, mawawala. At saka mawawala po yan. Kaya mawala na pa sa mawawala. Pag mawala sa isip mo, mawala rin po yan. Kasi sa imagination mo tsaka isip mo nandoon. Kaya nagre-reflect sa katawan mo. Normal po yun. Sunod po natin kay Angel sa lupa. Maganda to. Dapat angel sa langit. Madalas ka rin ba dati dumighay, boss? Parang ang daming hangin sa katawan at ulo. Normal po yun. Opo. Kailangan ko, lagi ako nagaganyan. Kasi parang pag naganyan ako, parang nakakagaan ng ng dibdib ko. Nakakagaan ng ng paghinga ko. Kasi pag nakadigay ako. Kaya tsaka pag maghinga ako ng malalim, ganyan, nakakagaan po yan dati. Ganun lang ang ginagawa ko, kaya deep breathing talaga nakakatulong. At saka yung pagdigay, okay talaga to. Kasi pag dumigay ka, parang nawawala ng bara yung dibdib mo, kaya ganun. Kuya James, ano po ba dapat kong gawin? Halos araw-araw akong inaatake ng sakit ko. Nahihirapan akong huminga, di mawala yung hilo ko. Namamanhid ulo ko. Natatakot ako kapag alam kong aatake na siya. Kinakabahan na ako, nagpapanik attack na ako, umiinit yung dibdib ko at likod. Tapos pinagpapawisan ng kamay ko at paa. Pero ang ginagawa ko kapag alam kong andyan na si anxiety, pinapanood ko videos mo. Medyo nawawala po siya. Yun ang pinakamaganda mong ginawa. Kasi alam mo kung bakit. Ganon din ang ginagawa ko dati nung umaatake sa akin ng anxiety. Nanonood ako,
Kumakin mo na, nahimik ako niyan sa ano, sa gilid. Mag-i-headset ako. Manood lang ako kung parang hindi ko na kaya. Yung feeling ko mamatay na ako. Manood ako niyan, mag-i-headset ako para mas nakakapokus ako. Ganito lang din pala. Kaya parang pinaghahambing ko yung sarili ko sa mga pinapanood ko dati. Oo nga, mayroon din pala siyang ganito. Ganun, tama po yung ginagawa mo. Manood ka. Pero dapat ang mga technique na tinuturo ko, yun ang number 1 na dapat na gawin. Mayroon akong dapat gawin kaagad pag sumusumpong yan. May videos pa ako dyan. Pwede nyo pong panoorin yun lagi. Marami pa akong video. Dapat magano po kayo. I-click mo po yung video. Pag-click mo ng video, hanapin mo po doon yung mga nauna kong mga videos. Mas makakatulong po yun sa inyo. Basta yung mga videos ko na doon kayo kumakalma, mas maganda po panoorin. Tsaka hindi lang po sa akin, kahit sa iba, manood kayo. At least, ang importante, kumalma kayo, gumaan yung pakiramdam mo hanggang sa gumaling pa. Ito yung mga binabanggit mo. Lahat na to, napagdaanan ko to kasi generalized anxiety disorder din sa akin. Ganun po yun. Kuya James, 2-0. Normal po ba ang pagkahilo lalo na pag may hyperacidity ka at anxiety na para kang magpa-blackout at nanginginig? Grabe to, tagal ko naramdaman to. Yung para akong makukulaps, para akong mabblackout na mawawala ka sa sarili mo. Tagal ko naramdaman to, sir, kasi nagmamaniyo lang ako nung dati ng armor car, pinipilit ko na pumasok. Na parang sabi ko, grabe na to, parang magkukulaps ako. Tapos sobrang hilo pa. Yung parang hilo mo na parang mahimatay ka na. Pagdaanan ko po to, tagal to. Tagal din po nawala sa akin yun. Pupo, maniwala ka sa akin. Ang tagal nawala yun. Pero wala akong ginamot, wala akong ginawa. Nung nalaman ko na anxiety lang, yun, gumaan pakiramdam ko, gumaling ako. Kuya James, lagi po bang parang namamanhid yung ulo nyo? Sana po masagot. Manhid sa ulo, parang masakit, na parang gumagapang, tapos yung parang nangangapal. Naranasan ko po dati yan. Ganun ako dati. Pero huwag kang mag-alala, mawawala din po yan. Kasama po talaga yan sa sintomas. Pag winala mo sa isip mo yung anxiety na ng mga sintomas, mawawala din po yan yung mga nararamdaman mo. Totoo po yan, maniwala ka. Kuya James, lagi po pinagpapawisan ng malamig kahit walang ginagawa. Konting kilos lang po, pawis na agad. Anxiety symptoms ba ito? Pagpapawisan ka talaga ng malamig, pag puro takot talaga ang iniisip mo. Pag puro takot na lang ang laman ng isip mo. Diba? Pagpapawisan ka ng malamig kasi dahil sa sobrang takot yan eh. Tapos pag kumilos ka, pawis agad. Kasi nga, hindi ka nakapokus sa pagkilos mo. Doon ka nakapokus sa nararamdaman mo. Kaya ganun yan. Kasama po yun. Kuya James, ask ko lang po, diba? Tumataas din po BP nyo nung kasagsagan ng anxiety nyo. Ngayon po na magaling na po kayo, nag-normal na din po ba BP nyo? Opo, tumaas po yung BP ko noon. Ang BP ko noon umabot po na 160/100. Yung BP ko. Pero niresetahan po ako ng gamot no na losartan for maintenance 3 months. Hindi ko po ininom yun. Sa ngayon, nung gumaling na ako, wala naman. Ang bumalik po sa normal yung yung BP ko. Laging 120/80. Tsaka madalas na ako nagbabasketball. Wala lang. Pero kasi umiwas naman talaga ako sa mga mamantika, maalat. Basta lahat ng dapat iwasan, iniwasan ko. Yun po, kasama po yun. Ganon, pero ngayon nag-normal po. Kahit anong BP ko, nung wala akong, hindi na ako natatakot. Tumataas lang naman dati yun pag natatakot ako. Pero nung wala na akong takot, yun, okay na siya. Nawala. Wala na. So ngayon guys, tapos na yung mga katanungan. Nasagot natin. Pasensya po sa mga hindi ko napansin na tanong. Siguro by next video, nagawa ako ng ganitong content na sagot sa mga tanong. Baka mapansin ko po yun sa inyo. Pakiabangan nyo na lang po. Yun lang po. Bali yan lang po ang advice ko sa inyo. Salamat sa mga katanungan nyo. Napakaganda. Sana patuloy po ang inyong suporta sa akin. Pakilike po ang video na ito at pakishare. Mas maganda mag-comment kayo. Magtanong po kayo kung saka sabihin nyo kung saan kayo, taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot yung video na ito. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Dalangin ko po na sana mas gumaling. Sana gumaling po kayo lahat.